Magandang araw sa inyong lahat, lalo doon sa mga nagsasabing gusto kong pumasok sa militar. Muli ang inyong lingkod, Train with Surgeons TV. Welcome to my channel where discipline and mindset comes first. At kung magustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutang i-like, share, subscribe at pag-hit na rin ang notification bell para lagi update sa ating mga bagong upload ng mga videos. And for today, pag-usapan natin ang mga realidad na nangyayari sa ating mga aplikante during the period of the processing sa pag-apply. So ito ay hindi motivational bagkus ito ay realidad, no? Motivational speech bagkus ito ay realidad. So sa application period pa lang, dito na sinusubok kung hanggang saan ang tibay ng ating mga aplikante. So maraming aplikante ang gustong pumasok, sila ay may pangarap pero kulang sa pera. May iba pamasahe pa uwi, papunta. So iniisip na nila yung baon, minsan wala, tubig at tinapay yung agahan. Yung iba wala rin talaga. So iba naman may mga aplikante tutulog sa bangketa, sa mga waiting shed, sa mga bus terminal o kahit sa terminal dahil ayaw nilang gumastos para sa kanilang matutuluyan. O wala talagang pera, so wala silang choice, no? Basag ang likod sa simento, bitbit ang kanilang mga bag, yakap ang kanilang mga pangarap. So may mga nag-striker din. So yung tinatawag na striker, ito yung mga namasukan. Mayroon lang sila matuluyan at magkaroon lang ng libreng pagkain. So pumapasok sila bilang utusan sa kahit sinong kakilala or magpaampon sila doon sa mga taong maaring kumukop sa kanila, no? Bilang pumapasok sila bilang utusan. So may nakapila mula madaling araw hanggang gabi. So paulit-ulit na bumabalik dahil yung iba kulang sa mga requirements, no? Ulit-ulit bumabalik dahil kulang sa requirements. Bagsak sa initial test, sa nabihan na balikan na lang next cycle. So andun na yung gutom, puyat, pagod, umuulan man o tirik ang araw, nandyan pa rin sila. So basa ang damit, sunog ang balata pero hindi pa umaalis sa pila. So may mga aplikante ilang taon na rin, no, bago tuluyan makapasok. 1, 2, 3, 4 na taon, paulit-ulit na rejection, paulit-ulit na simula. May mga umiiyak ng palihim, may mga muntik na rin sumuko, may mga umuwi na naluhan. So pero bumalik pa rin yung iba. So realization, dito na natutunan ang katotohanan na hindi lahat ng gustong pumasok nakapasok agad. Hindi sapat ang lakas ng katawan, umahina naman ang loob. Application period ay bahagi lang ng training. Dito sinusukat ang kakayahan mong magtiis, maghintay at sumunod. So andito yung anak ko. Ayan anak. So to continue, so kailangan natin sumunod kasi yun naman talaga nangyayari sa training center eh. Kailangan mo sumunod at maghintay. Lumaban kahit walang kasiguraduhan. Nakatulog na nak. You're not going to sleep. So yung lesson learned, ang lesson learned ng mga aplikante na nagtagumpay sa kanilang pangarap o sa buhay. So una, ang pangarap ay may kapalit. Ito ay hindi libre. So may bayad ng pagod, luha at sakripisyo. Pangalawa, disiplina at syagang puhunan. Hindi yung puro lang yabang. Iba kasi maingay sa social media. Yung tipong tahimik lang na nagpupursigi. So pangatlo, hindi ka espesyal. Pantay-pantay kayo sa pila. So kung bumagsak ka, bumangon ka. Kung tinanggihan ka, nagkakaroon ng rejection, maganda ka ulit. At ang pang-apat, ang totoong sundalo hindi sumusuko sa simula pa lang. So kung sa application period pa lang, reklamo ka na sa gutom, puyat, sa ulan, at sa pagod, mag-isip ka na. Dahil mas mahirap pa ang susunod. Pero kung kaya mo tiisin ang lahat na nabanggit ko ng walang reklamo, ang may respeto at may malinaw na layunin, baka ikaw ang susunod na makapagsasabing sulit lahat ng hirap. So tandaan nyo, hindi lahat na nagsisimula tatapos, pero lahat ng nagtatapos ay dumaan sa matinding hirap.
So, sa mga nanonood ngayon, lalo na sa mga nagsasabing pangarap kong pumasok sa military, hindi ko kayo tinatakot, pinapaalam ko lang ang totoo. Bago ka mangarap ng uniforme, ranggo at respeto, tanungin mo muna ang sarili mo. Kaya ko bang magtiis kahit walang kasiguraduan? Kaya ko bang maghintay kahit walang pumapalakpak? Kaya ko bang lumaban kahit mag-isa ako? At kung ang sagot mo ay oo, ituloy mo. Pero kung sa kwento ito pa lang na napanood mo, ay napagod ka na, mas mabuting mag-isip ka ulit. Dahil ako na mismo ang nagsasabing hindi ka magsusurvive. Mahirapan ka lang. So kung nakakatulong ang video na ito ay huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang makatotohanan ng kwento ang makakarating sa mga nangangarap. Ito ang totoong laban bago pa man ang training at tandaan ninyo, hindi lahat ng matibay naging sundalo, pero lahat ng sundalo dumaan sa matinding tibay. So maraming salamat, padayon sa imong pangarap, sa imong pangandoy, and God is good all the time. Spread love at mag-ingat po tayong palagi. Bye-bye.